Nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation mula sa joint venture nila para maging bahagi ng bagong election provider ng bansa. Isa ang St. Timothy sa 3 kumpanya na kabilang sa local joint ventures na nabuo kasama ng Meru. Ayon sa COMELEC, nakatanggap kasi sila ng impormasyon na ilan sa mga opisyal ng St. Timothy ang nag-abisong kakandidato sa darating na halalan gaya ng pagtakbo sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Bagay na magiging conflict of interest para sa ahensya. Aminado ang COMELEC, hindi nila nakitaan na may intensyon palang pumasok sa politika ang isa sa makakasama nila sa kontrata noong panahon pa ng bidding. Gayunman, siniguro ng COMELEC na hindi ito makakaapekto sa darating na halalan. Nananatili naman daw kasi yung technical aspect sa Meru at patuloy pa rin naman ang pagdating ng mga automated counting machines o ACM mula sa South Korea. Ang papel lang daw ng St. Timothy sa kontrata ay Net Financial Contracting Capacity o NFCC. Ito yung may tuturing na credit line na magsisiguro para sa pondong kailangan. Bagay na siniguro rin na ahensya na protektado ang gobyerno. Dahil sa pagkawala naman ng St. Timothy, oobligahin daw ng COMELEC ang 2 natitirang local companies kasama sa joint venture na magampanan yung inaasahan sana mula sa nag-back out ng kapartner. At sakaling ituloy naman daw ng mga opisyal nito ang pagtakbo sa halalan, posible raw gumawa uli ng hakbang laban dito ang ahensya. Maalalang napuna na noon ang St. Timothy dahil sa di umano'y pagiging blacklisted sa pamahalaan ng isang kumpanyang may kapareho nitong address na St. Gerard Construction noong 2020, bagay na binaligtad din mismo ng Court of Appeals.